May tanong ako para sa'yo, base sa mga materyales na pinadala mo. Isipin mo to, tinawag ka para sa isang malaking bagay. Isang project, isang opportunity, isang malaking pagbabago sa buhay. Anong unang pumapasok sa isip mo? Sigurado ako para sa karamihan sa atin, ang unang may aksyon ay, okay, teka, anong plano? Qualified ba ako? Anong mga risks? Parang sinanay tayo na kailangan muna ng clarity bago tayo kumilos. At dyan mismo, dyan papasok ang buong pag-uusapan natin. Kasi may isang konsepto sa mga sources mo, isang salitang Ebreo na parang binabaliktad ang buong prosesong yan. Ang salita ay hineni. Hineni. Oo, hineni. Ang literal na translation ay narito ako or here I am. Pero yung bigat ng kahulugan niya, higit pa sa simpleng attendance check. Exactly. At yan ang mission natin ngayon. Sisirin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng hinini. Bakit ito parang labag sa ating modernong instincts para sa pagpaplano at self-preservation. At ang pinakaimportante, anong nangyayari at anong nawawala kapag pinipili nating mag-antay imbis na tumugon. Aalamin natin kung bakit yung pagiging maingat na akala natin ay wisdom ayon sa mga source mo ay maaring isang malaking bitag. Sige, umpisahan natin sa pinaka-basic. Ano ba tong hinini? Kasi sa unang dinig parang simple lang, no? Narito ako. Pero base sa binasa ko sa notes mo, parang hindi lang ito tungkol sa physical location. Malayo sa ganon. In fact, yung pisikal na presensya ay yung pinakamababaw na layer. Ayon sa mga materyales mo, yung hinini ay isang disposisyon ng kaluluwa. May apak itong dimensyon na nagpapakita kung gaano ito ka-demanding. Una, emosyonal na presensya. Okay, emosyonal na presensya. Ibig sabihin, hindi ka lang nakikinig, buong atensyon mo, buong pagkatao mo, ay nakatutok sa tumatawag sa'yo. Walang distraction. Okay, so parang active listening on steroids. Gets ko pa yan? Sige, ano yung panalawa? Pangalawa, moral na kahandaan. Dito na nagsisimulang maging challenging. Okay. May implicit na pagpayag na kumilos ayon sa kalooban ng tumatawag kahit hindi mo pa alam kung ano yung ipapagawa. Wow, teka. Parang may blank check kang pinipirmahan. Blank check. So parang may oo na agad bago pa man sabihin ng tanong. Ang hirap isipin yan. Exactly. At konektado yan sa pangatlo, relasyonal na pagiging bukas. Hindi ito isang business transaction kung saan kailangan mo munang makita ang terms and conditions. Ito ay isang tugon na nakaugat sa tiwala. Ang sinasabi mo ay, available ako para sa iyo dahil may tiwala ka sa karakter ng tumatawag. Okay. May tiwala. Sige, ano yung pang-apat? At yung pang-apat na marahil ang pinakaradikal sa lahat ay ang existential na pagsuko. Ito yung punto kung saan isinusuko mo ang iyong autonomy, ang mga plano mo at higit sa lahat, yung pangangailangan mong magkaroon ng kontrol. Yan, yung salitang control, dyan tayo tinatamaan. Kasi ang buong buhay natin nakadesign para magkaroon ng control, di ba? At teka, iproseso natin to. Ang pinaka nakakagulat sa lahat ng ito based sa mga source mo ay yung timing. Sinasabi ang hinihinit itong 4 na dimensional na pagsuko bago pa man sabihin kung ano yung utos. Yan mismo. Yan ang konsepto na talagang tumatak sa akin. Availability before ability, surrender before strategy, obedience before explanation. Pagiging available bago ka pa maging capable, pagsuko bago pa man magkaroon ng plano. Grabe, parang labag to sa lahat ng itinuturo sa atin tungkol sa decision making. At yan mismo ang pattern na paulit-ulit na lumalabas sa mga kwentong naka-highlight sa mga materyales mo. At hindi ito tungkol sa pagiging perfecto o pagiging superhero. Tungkol ito sa pagiging present sa isang paraan na nakakatakot pero transformative. Sige, puntahan natin yung mga halimbawa. Kasi sa teorya, ang ganda pakinggan pero parang imposible. Ang nakakatuwa sa mga karakter na binanggit sa sources mo, hindi sila mga taong may kumpiyansa sa sarili. In fact, karamihan sa kanila puno ng duda at takot.
Iyan mismo ang punto. Ipinapakita ng mga source na ang hineni ay hindi isang deklarasyon ng lakas, kundi isang pag-amin sa kahinaan at pagsuko ng self-protection. Simulan natin kay Abraham sa Genesis 22. Siguro ito yung pinaka-extreme na example. Oo, ito yung pinakamatindi. Tinawag siya ng Diyos at ang sagot niya agad, hineni, walang pag-aalinlangan. Tapos, ibinigay ang utos. Alay mo ang iyong nag-iisang anak na si Isaac. Ang bigat, ang hirap isipin na sinabi mo munang, "Here I am, ready for anything," bago mo malaman na ang kapalit ay yung pinakamahalaga sa'yo. So ang hinini niya ay isang testamento sa availability bago pa man magkaroon ng kasiguraduhan. Tiwala lang sa karakter ng tumatawag kahit yung utos ay parang wala sa katwiran. At kung si Abraham ay example ng matinding tiwala, si Moses naman sa Exodus 3. Siya naman ay example ng kahandaan na may kasamang matinding self-doubt. Yung kwento sa burning bush. Oo, yung sa nagliliyab na puno. Tinawag siya, sumagot siya ng hineni. Pero anong kasunod? 5 sunod-sunod na excuses. Sino ba ako para gawin to? Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Hindi ako magaling magsalita at iba pa. Alam mo, sa lahat ng examples, dito siguro pinakamakaka-relate ang marami sa atin. Para yung classic case ng imposter syndrome, di ba? Tinawag ka para sa isang malaking proyekto at ang unang pumapasok sa isip mo, bakit ako? May mas magaling dyan. Yung kwento ni Moses, ayon sa sources mo, ay nagpapakita na hindi binubura ng hineni ang duda. Hindi ito magic word na nag-aalis ng takot. Ang ginagawa nito ay hindi nito hinahayaan na manalo yung duda. Ang kahinaan at pag-aalinlangan ay hindi pala disqualification para sa isang tawag. Present ka kahit nanginginig. Tapos meron tayong batang si Samuel. Ang kwento niya, iba naman ang angle. Ito'y tungkol sa atensyon kahit wala pang experience, di ba? Tama. 3 beses siyang tinawag habang natutulog at 3 beses siyang tumakbo kay Eli at sumagot ng hinene. At kasi akala niya si Eli ang tumatawag, hindi pa niya kilala ang boses ng Diyos. So yung willingness niya yung mahalaga. Exactly. Ang mahalaga dito na binibigyang diin sa source ay yung kanyang willingness na tumugon. Kahit mali yung pinuntahan niya, tama yung postura ng puso niya. Gets? So parang pinapahalagahan yung availability. Kahit yung discernment mo ay under development pa. Oo, hindi siya naghahanap ng mga eksperto agad. Naghahanap siya ng mga pusong handang makinig at tumayo. At para makumpleto ang pattern, nandoon si Mary sa New Testament. Ang sagot niya sa anghel, "Maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita," ay itinuturing na New Testament equivalent ng hineni. Ito yung pagsuko bago pa man magkaroon ng kumpletong paliwanag. Isipin mo, walang blueprint, walang timeline, walang kasiguraduhan kung paano ito tatanggapin ng pamilya niya o ni Joseph o ng buong community. Pagsang-ayon muna bago ang kumpletong pag-unawa. So ang pattern ay malinaw. Abraham, Moses, Samuel, Mary. Sila ang modelo. Kung ganoon, bakit parang ang layo-layo ng mindset natin ngayon? Dito napapasok yung malalim na conflict sa ating modernong kultura. Ang mundo natin ay binuo sa pundasyon ng certainty, planning, and risk mitigation. Sa business, sa career, sa personal na buhay, ang mantra ay look before you leap. Magplano, mag-research, mag-calculate. Laging may pro-con list? Oo. Ang pananampalataya, base sa pattern na nakita natin, ay humihingi ng kabaliktaran. Leap and the net will appear. At ito ang nag-program sa atin. May isang matalas na termino ang source mo para dito, resume-based spirituality. Resume-based spirituality. Parang job application. Eksakto! Ito yung paniniwala, conscious man o hindi, na tinatawag ng Diyos yung mga qualified na. Yung may magandang track record, yung may skills, yung may impressive na listahan ng mga nagawa. Pero ang sabi sa source, at napakaganda nito, God calls names, not resumes. Wow. Tinatawag ng Diyos ang pangalan mo, ang pagkatao mo, hindi ang iyong credentials. At ang implikasyon niyan ay
Nakakatakot at the same time, liberating. Nakakatakot kasi wala kang credentials na pwedeng pagtaguan. Di mo pwedeng sabihin, wait lang, hindi pa kompleto ang training ko. Pero liberating din kasi hindi mo kailangang maghintay na maging sapat ka bago ka maging karapat-dapat sa isang tawag. At dyan lumalabas yung core tension. Ang pagtawag ayon sa pananaw na to ay hindi isang endorsement ng competence mo ngayon. Ito ay isang invitasyon tungo sa dependent sa kanya. Yung calling mismo ang nagiging training ground. Hindi ka kailangan maging handa para tawagin, nagiging handa ka dahil tumugon ka sa tawag. May isang linya sa source mo na talagang tumusok sa akin. We wait for confidence to replace faith. Naghihintay tayo na maramdaman nating kaya ko to bago tayo kumilos. Pero sa paghihintay na yon, yung pananampalataya na sana ang magdadala sa atin, yun ang nawawala. At tinatago natin yung pag-aatubili natin sa likod ng mga salitang mukhang matalino tulad ng prudence or discernment. Pero sa totoo lang, madalas takot lang talaga. At ang takot na yan, ang takot sa hindi alam sa pagkawala ng kontrol ay isang spiritual crossroads. Ang hinani ay ang postura na direktang hinaharap ang takot na yan at nagsasabing, kahit natatakot ako, nandito ako. Okay, sige. I-challenge natin yan ng konti. I get the point, pero di ba't may wisdom din sa paghihintay minsan? Hindi ba reckless yung basta ka nalang susugod? Ayon ba sa sources, laging masama ang pag-aantay? Wala bang distinction sa pagitan ng wise discernment at fear-based delay? Magandang tanong yan at hindi sinasabi ng source na i-off mo ang utak mo. Ang kaibahan ay nasa motibo ng puso. Ang wise discernment ay isang aktibong proseso ng pakikinig at paghahanda para kumilos. Ang fear-based delay sa kabilang banda ay gumagamit ng discernment bilang excuse para hindi kumilos. Okay. Ginagamit lang siyang dahilan. Oo. At ayon sa source, itong pag-aantala na dulot ng takot ay may malalim at banayad na kabayaran. Hindi ito parang kidlat na tatama sa'yo, mas malala pa. Paanong mas malala? Dahil ang isang pagtawag na paulit-ulit na hindi tinutugunan ay hindi basta nawawala. Ito ay humihina. Yung boses na dating malinaw, nagiging bulong na lang. Yung conviction na dating nag-aalab, nagiging abo na lang. Over time, yung pagde-delay mo pala, parang tinuturuan mo yung sarili mo na laging piliin yung safe option. Comfort over courage, clarity over trust, hanggang sa yun na ang nagiging default setting ng puso mo. Parang unti-unting pagmamanhid ng ating spiritual senses? Nakakatakot yan. Oo. At may isang napakalinaw na example nito sa source mo. Ang kwento ni Haring Saul sa 1 Samuel 15. Inutusan siya ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel na lubusang wasakin ang mga Amalekita, lahat ng tao, lahat ng hayop. Malinam ang utos, pero ang ginawa ni Saul ay isang partial yes. Anong ibig sabihin ng partial yes? Sinunod niya ang utos, pero may sarili siyang terms. Pinatay niya yung mga tao, pero itinira niya yung hari na si Agag at yung pinakamagaganda at pinakamatatabang tupa at baka. Ang dahilan niya, para ialay sa Diyos. Mukhang mabuti, di ba? Mukhang very spiritual nga yung dahilan niya. Pero itong partial yes na ito ay itinuring ng Diyos bilang isang total no. Sandali, iproseso natin yan. Kasi sa corporate world, sa projects, ang partial yes ay progress. Ang 80% completion ay accomplishment. Dito, yung 80% na pagsunod ay katumbas ng 100% na pagsuway. That's a huge mindset shift. Dahil sa sandaling maglagay ka ng kondisyon sa pagsunod mo, inililipat mo ang otoridad mula sa Diyos patungo sa sarili mo. Ang sinasabi mo ay, susunod ako pero sa paraan na sa tingin ko ay mas maganda. Pinapakita nito na ang pag-aantala at ang conditional obedience ay hindi neutral. Hinuhubog nito ang ating karakter palayo sa tiwala. So kung pagtatagni-tagniin natin lahat to, anong ibig sabihin nito para sa atin na nabubuhay sa isang mundong sumisigaw ng be prepared? Ang pinakapangunahing ideya ay ito. Ang kahandaan ay isang bunga ng pagkilos, hindi isang requirement para kumilos. Ang pananampalataya ay nahihinog habang naglalakbay ka na, hindi habang nagaantay ka sa starting line. Ang pag-unawa ay kadalasang sumusunod sa pagsunod, hindi ito nauuna.
Ang lakas at kakayahan ay dumarating habang humahakbang ka. Yung pag-aantay na maramdaman mong 100% ready ka bago ka kumilos ay isang ilusyon. It's a form of idolatry of preparedness. Malinaw ang mensahe ng mga source mo ay isang direktang hamon sa ating comfort zone. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, o sa pagiging pinakakwalipikado sa kwarto. Tama! Ang tanong na inihahain sa atin ay hindi qualified ba ako o naiintindihan ko ba ang buong plano, kundi isang tanong na mas simple pero mas malalim. Sasagot ba ako? At ang Henini ay hindi lang isang beses na sagot sa isang malaking life-changing na tawag. Ito ay isang pang-araw-araw na postura. Isang pamumuhay ng pagsuko at pagiging available sa mga maliliit na imbitasyon at pagkakataon na dumarating araw-araw. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin ng isang kaisipang ito na pagbulay-bulayan mo. Isinasaad sa source na ang kauna-unahang takot na naitala sa Biblia ay nag-ugat sa pagtatago. Nang magkasala si Adan, tinawag siya ng Diyos sa hardin at ang sagot niya ay, "Narinig kita, pero natakot ako, kaya nagtago ako." Mula noon, ang buong kwento ng pananampalataya ay tila isang tugon sa sandaling iyon, isang serye ng mga kwento tungkol sa mga taong piniling huwag magtatago, kundi magpakita. Kahit sila ay natatakot, hindi handa at walang kasiguraduhan. Kaya ang tanong na maiiwan sa iyo ay ito. Sa mga maliliit at malalaking tawag sa iyong buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa komunidad, ano ang iyong default reaksyon? Ang magtago at maghintay ng kompletong plano o ang magpakita at magsabi ng, "Narito ako"?